Okay guys, welcome sa ating live market update. So date ngayon ay September 10, no? Tingnan natin nangyari last week. Kapon pala. So makita natin na sa 4-hour time frame sa gold, nakita natin na continue pataas yung bullish move, no? Then recently nagkaroon tayo ng higher time frame pullback or profit taking dahil sa revision, no? Kagabi. Ay nakita natin nag-drop siya ng almost 500 pips, no? Nakita natin yung drop sa gold market, no? Nakita natin nasa taas yung price ng key level. So if nasa taas yung price, yung overall bias natin ay bearish bias, no? So ito yung gamit ng system natin, gamit yung key level, no, para magkaroon tayo ng bias. Since bearish bias tayo, anticipate natin na possible i-retest yung key level sa baba. Eh nakita natin i-retest, nag-break below sa key level, no? So nung nagkaroon ng higher time frame pullback, dito naman maganda mag-enter ng buy position after ng pullback, no? Sa previous market update, sabi natin lagi na wait for pullback for better entry position ng mga buy trades natin. Nangyari yan kaninang umaga. Nakita natin nag-drop yan hanggang dito. After i-retest yung key level, continue yung bearish move, and dito naman nagkaroon ng pullback, no? Sa key level na nilagay natin dito kahapon. Nakita natin na nag-bullish move siya. And right now, almost nasa 350 pips, no? Ngayon naman, kanina meron tayo economic data report. So, PPI. So, negative. Kaya nagkaroon ng spike pataas pero mabilis na price in. Kaya nag-bearish move siya. Ni-retest yung key level kung saan yung liquidity. And dito naman sa retest, sa key level, dito yung maganda mag-enter ng buy position. So, bakit maganda mag-enter ng buy position? Una, nasa bullish market structure tayo. Bullish pa rin yung fundamental sa gold. Na price in na yung revision kahapon. Then, nagkaroon ng pullback dito, no, sa 5 minutes time frame, no, minor pullback sa lower time frame, and retest yung key level natin sa 3644, no. Nakita natin yung price action and rejection sa key level, no. Then combine pa natin sa higher time frame candle, na ito yung 1 hour time frame, ito naman yung 4 hour time frame. Nakikita natin yung rejection, no, sa lower wick and sa key level. So, pwede natin gamitin yung higher time frame candle as confluence, no? Na kahit nasa 1 minute or 5 minute time frame tayo, nakikita natin yung formation ng candle sa higher time frame, katulad ng 1 hour and 4 hour. So, dagdag confluence siya sa entry, no? Nakita natin na nagkaroon ng rejection dito, nag-hold above sa key level, then nag-form ng bullish formation sa higher time frame. So, maganda mag-enter ng buy position dito. Nakita natin almost, if napag-buy ka sa baba, 120 pips na yung tinaas ng gold. So tingnan natin yung signal sa gamit yung system natin. Recently madami tayong buy signal sa lower time frame, no? Ito naman yung kagabi, meron tayong buy signal sa 30 minutes time frame. Example ng week entry, nag-wait ka muna ng week for entry position, no? Then mga signal sa 1 minute time frame nakita natin dito na nag-cause ng best entry position ng mga trades natin, no? So 1 minute candle nakita natin yung mga signal dito. So pwede natin gamitin itong signals as entry confirmation. May buy signal dito. Tingnan natin kung ilang pips tinaas. So, almost 70 pips before the data release ng PPI, no? Then na-price in agad dito yung economic data report, no? So nag-spike naman pataas dahil sa data release, pero na-price in agad
So dapat alam mo kung paano yung pricing in concept, no? So since na pricing agad, so, tapos na siya. So kaya nag pull back lower sa key level kung nasaan yung liquidity na market. Then dun naman nag-hold above sa key level and nag-continue naman yung bullish move, no? Nag-continue yung bullish sentiment sa gold market. So dito naman may buy signal ulit. After mag-close ang candle ng bearish candle na to, may buy signal, then nag-bullish move. Tingnan natin ilang pips to. Almost 630. And recently may buy signal ulit is 250, 25 pips, no? Natin to. Makita yung mga result ng mga signals natin dito. Minutes time frame, tingnan natin. Anong signal sa 5 minutes? So, tingnan natin yung key data for this week. So, bukas meron tayong CPI or inflation data. So, ito yon. Makita natin na yung previous ay nasa 2.7%, no? Then forecast naman ay 2.9%, no? Market anticipating na mataas yung inflation data. So, tingnan natin kung paano i-trade yan. So, same lang yan sa NFP data report kung paano basahin ang and interpret yung data, no? So, kailangan malaki yung difference ng actual sa forecast data. Then, titingnan natin yung sentiment after ng actual data, no? So, makita mo na kung paano i-trade yan, no? Dapat mag-wait tayo ng ilang minutes, at least 15 or 30 minutes before mag-trade, before and after ng data release, no? Hindi yung after ng data release, dun ka mag-enter ng trade. So, kapag kasi ganun pa, gambling na siya, high risk na yung trades mo kasi possible na tumaas o bumaba yun. So, depende yan sa data release. Sa gold, punta tayo sa H4 time frame. So, overall bias natin sa gold, same pa rin guys, wala nagbago. Bullish bias pa rin tayo. Possible, i-retest ulit yung all-time high. Basta mag-hold above dito sa key level na to, bullish bias pa rin tayo. If magkaroon naman ng pullback, no, or magkaroon ng bearish move, kailangan mag-break below sa key level na to for entry ng sell position. So if mag-enter ka ng sell sa isang bullish market structure or trend sa gold, bullish yung sentiments and fundamentals, so high risk yan dahil possible maipit yung trade mo, yung sell position mo, dahil possible pa tumaas ang gold market, no? So yung magandang gawin is mag-wait ng pullback and maghanap ka lang ng entry ng buy position. Pwede scalp, swing trade, day trade, no? Depende kung ano yung trading style mo. So, kailangan mo na mag-entry, i-timing, no? Kung saan yung best entry position. So, kanina maganda mag-enter ng buy. Ngayon, kung sabi ko lang, mag-wait ka lang ng pullback, ipo-pullback yan sa key level, no? If hindi, so dapat huwag ka mag-force ng trade na possible mag-sell ka. Pwede ka naman mag-sell if anticipate mo yung pullback lower. Ang sinasabi ko lang is mas maganda maghanap ng buy position, no? Based sa fundamentals and sa market structure. Natin naman sa gold. So recently tumaas yung gold, no? Tingnan natin sa 4 time frame. So, nung previous market update na bullish bias tayo dito sa gold, no? And nag-continue pa rin yung bullish market structure. If napapansin nyo,
Nagpo-form ng swing high, swing low ang gold. Possible mag-pullback yan sa next session sa key level, then retest yung key level, no? So if maghanap ka ng entry ng buy position sa Bitcoin, so need mo mag-wait ng pullback sa key level, no? Or below key level for best entry position ng long position or buy trades. So same rin naman sa gold, wait for pullback. So pullback dito sa key level or below key level, no? Possible i-retest yung baba. So yung best entry position dito sa key level or below key level. So since sa hard time frame tayo, need mo ng patience, no, for entry ng trades. So pwede mo rin naman i-scalp yung 1 minute time frame if may makita kang entry position. For example dito may buy signal kanina. So lalabas lang buy signal after mag-close ng bearish candle na to. Then if nakita mo buy signal, pwede mag-enter ng buy dyan, no? Almost nasa 18 pips yung tinaas. So kita nyo dito. So yung signal natin sa Discord, real time yan, no? Walang delay yan. If merong alert yan, lalabas agad yan yung alert dito sa Discord natin, no? Yung signal na buy. Then exactly sa 3650 kung anong price yung signal dito. So 3650 lumabas. Nakita natin sa 5 minutes time frame sa gold, possible i-retest ulit yung key level sa baba if continue yung bearish momentum. Since wala naman tayong fundamental catalyst or fundamental driver na continue pagtaas, possible mag-range lang yan to sa key level, no? Nakita natin yung range dito na mag-bounce up lang yan or bounce down, no? Malapit sa key level. Dahil yung main event natin is bukas pa sa inflation data or CPI sa US. So bukas siya ng gabi, 8:30 PM PH time, no? So ito yung main event natin bukas. Kaya anticipate natin na mag-range lang yung galaw sa gold market. Natin sa DXY, kahapon naka-recover yung USD index, no? Dahil dun sa NFP revision nagkaroon ng USD demand. Right now, pull back lower na siya. Possible i-retest yung key level dito. So, if continue bullish sentiment sa USD, kailangan mag-hold above dito sa key level na yan. Or dito sa taas, no? Possible mangyari bukas or retest bababa and continue bullish move. Kailangan mag-hold tong key level na to or dito. So overall, bullish bias tayo sa USD, no? If mag-continue yung sentiment na USD bullish move. If hindi, possible mag-continue pa rin dahil if titignan nyo, sa hard time frame ay bearish bias talaga tayo, no? Continue pa rin yung bearish market structure dito sa USD index. So yun na, na-retest na yung gold, yung key level sa baba. So yung bullish move na to inabot lang ng 120 pips, no? So if ranging lang yung market, so kailangan natin mag-exit ng mga trades, no, between 50 and 100 pips, no? Dahil if wala naman volume or volatility, natataas pa yung market, no? So kailangan natin mag-secure profit kahit secure partials and i-trail natin yung mga trades natin, no? Dahil if walang, sabihin natin, less volatility, no? Wala tayong masyadong fundamental driver. So, ibig sabihin, sa gold, so 100 to
200 pips lang yung possible movement per day. If yung inversely naman, mataas yung volatility ng market, example niyan, meron tayong fundamental catalyst like NFP data, example last week Friday, CPI inflation data, geopolitical tension, interest rate decision, no? Anything economic news na malakas yung impact sa market, doon magkakaroon ng mataas na galaw sa market or volatility na tinatawag. So kadalasan sa gold at least 400 to 500 pips yung movement sa gold. So right now nandito tayo sa less volatility na market na wala masyadong fundamental driver, na possible nag-movement ng gold ay nasa between 100 to 200 pips movement, and nakita natin dito na yung bullish move na to is almost nasa 120 pips lang. So kadalasan if na-hit na yung 100 to 200 pips target, no, kadalasan pullback move yan. So dahil nasa ranging tayo sa gold market, so ulitin natin market update natin sa gold. Wait for pullback sa key level or below key level for best entry position. Yung target natin possible dito yung best entry ng buy position sa baba na to, no, or sa key level. So ipag-break below to, possible i-retest yan sa baba for better entry position ng buy position natin, no. So ito yung ideal scenario natin na mag-pullback ulit sa low for entry position ng buy. If hindi naman, malapit sa key level or price below key level, pwede mag-entry ulit ng buy position dito katulad kanina, or price below key level dito if magkaroon ng structure, no. And titingnan nyo rin yung lower time frame for confirmation, no. So ayun lang sa market update natin.